Good morning, princess. Bati sa kanya ng lalaki. Bagong ligo na to at nakabihis na. Mas lalo tong gumapo sa paningin niya dahil sa suot itong checkered polo na pinaresa ng itim na trouser at loafer shoes. Titig na titig ang lalaki sa kanya at di niya alam kung ilang oras tong nakaupo sa gilid ng kama. Agad naman siyang bumalikwas na malaman niyang pasado alas 7 na ng umaga. Ngayon lang siya natagalan ng gising kung kailan may mahalagang okasyong gaganapin sa mansyon. Diyos mio, bakit ang tagal kong nagising? Usal niya. Kanina ka pa, Lucas? Just 5 minutes ago. Okay lang naman, princess. Mamayang 9 pa naman mag-start ang program. Tugon ng lalaki. Maliligo muna ako, Lucas. Aniya, sabay kuha ng tuwalya at mabilis na nagtungo sa banyo. Hihintayin kita dito, princess. Sabi ng lalaki at pumasok to sa karugtong na silid. Na matapos siyang maligo, nagmamadaling kinuha niyang hair blower upang patuyuin ang kanyang buhok. Matapos na ilang sandali, kinuha niyang damit na susuotin sa closet. Ito yung binili nila kahapon ni Lucas sa mall. Simple lang disenyo nito ngunit maganda ang tela at maayos ang tabas. Saglit siyang nag-ayos ng sarili at naglagay ng light makeup. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang lampas balikat na buhok ngunit nilagyan niya na ng hairpin sa gilid. Isang wedge na sandal ang kanyang sinuot dahil mas komportable siya dito kaysa closed shoes. Pagkatapos nagtungo siya sa karugtong na silid kung saan naghihintay sa kanya si Lucas. Lucas, bababa na tayo? Tawag niya dito sabay ng mahihinang mga katok. Maya-maya'y bumukas ang pintuan at na magtama ang kanilang paningin ng lalaki. Muli na naman niyang naramdaman ang libo-libong bultahe na parang nag-uunahang dumaloy sa kanyang katawan. Please stop staring at me, Lucas. Kanina ka pa eh. Malumanay niyang sabi. Ayaw lang kasi niyang palaging tinititigan ng lalaki. Mas lalo lang siyang magiging uneasy. Agad naman tong nagbawi ng tingin at gumiti sa kanya. Okay, hindi na po. Nakangiting sabi nito. But you look so lovely, princess. And I really can't take my eyes off you. Dagdag na sabi nito. Para naman siyang lumulutang sa alapaap nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. Parang isang magandang musika sa kanyang pandinig. At tunay na nakaka-flatter, pero ayaw niyang magpahalata na tuwang-tuwa siya kaya pilit niyang dinidemma ang sinabi nito. Magkasama silang bumaba ng hagdan at magkahawak kamay. Nang makarating sila sa unang palapag, inabot niya dito ang kanyang mga mata sa buong paligid ng bahay at di maiwasang mapahanga sa ambience nito. Well-decorated and well-organized ang venue dahil nag-hire pa talaga ng professional na event organizer at decorator. Bawat lamesa ay may magagandang skirting at nilagyan ng mga upuan na lavender na seat covers. May red carpet pang nilagay sa gitna, talagang bonggang-bongga sa kabuuan. Maya-maya huminto ang isang sasakyan sa tapat ng mansyon at bumaba ang mga tita at tito ni Lucas. Nakilala niya ang mga ito nung umuwi sa burol ni Doña Lucita. 4 na babae ang kapatid ng daddy ni Lucas. Ang 2 sa Batangas nakatira matapos makapag-asawa ng Batanggenyo at ang pangatlo naman ay ang bunso na ninirahan na sa Canada dahil doon din nakapangasawa. Maayos naman ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Wala siya naging problema, maliban na lamang sa naging pinsan nitong mga babae ni Lucas. May mga ilang parang ayaw sa kanya dahil sa estado niya sa buhay. Si Angie na lang yata ang maayos ang pakikitungo sa kanya. At ang 3 pinsan nitong mga lalaki. Na makapasok na ang mga to sa loob, agad namang binati ang mga to ni Lucas at bumati rin siya at nakipagbeso sa mga tita nito. Isa na lang hinihintay nila at iyon ay ang mommy ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit tatagalan ito at kung may balak nga ba itong umattend sa reunion. Lagpas alas 9 na wala pa rin si Madam Lauren. Sa isip niya, baka hindi to dadalo dahil nagigilty to sa kanyang anak. Bakit di matawagan Lucas? Suggestion niya. Umiling lang ang lalaki dahil wala tong balak gawin yon. Tawagan o kausapin man lang ang ina nito. Subalit makaraan ng ilang sandali, may sasakyang huminto sa tapat ng gate. Unang bumaba ang isang lalaki at umikot ito sa gawing kanan upang pagbuksan ng pintuan ng sakay ng kotse. Narito na ang mommy mo, Lucas, at may kasamang lalaki, sabi ni Angie. Lalaki? Nagtatakang tanong ni Lucas. Tumango lang si Angie at tinintay na makapasok si Madam Lauren sa loob ng bahay. Napatingin lahat sa pagdating nito kasama ng isang lalaki.
Halos magkasabay silang nag-angat ng paningin na matanto niya na ang lalaking kasama ng ina ni Lucas. Napamulagat siya at hindi na umid ang kanyang dila. Amir! Nakita ni Princess ang pagkunot ng noo ni Lucas. Pareho naman nilang di inaasahan ng lahat, ngunit may kutob na siya na si Amir nga ang half-brother nito at handa na itong ipakilala ni Madam Lauren sa mga kamag-anak. Hindi niya maiwasang kabahan nang muli niyang makita ang dati niyang nobyo. Sandaling nagtamang kanilang paningin, ngunit agad din naman siyang nagbawi dahil tiningnan siya na masama ni Lucas. Makalipas sa ilang minuto, nagsimula na rin ang munting programa. Ngunit nang kunin ni Mommy Lucas ang mikropono, doon na naman siya kinabahan. Magandang umaga sa lahat. Siguro ngayon nagtataka kayo kung sinong kasama ko ngayon. Well, I think this is the right time to tell you about this man. Inamot ni Madam Lauren ang kamay nito kay Amir at pinapupunta niya ito sa gitna. This man is my long-lost son. Alam ng daddy ni Lucas na nagdadalang tao ko noon sa dati kong kasintahan, kaya pinalabas niyang namatay ang anak ko, ngunit pinaampon niya pala sa kanyang matalik na kaibigan. Bago ko lang din nalaman ang katotohanan kaya ipinapakilala ko sa inyong lahat ang aking anak, Dr. Amir Castillo. Nagulat lahat sa revelasyon ni Madam Lauren, ngunit wala na rin silang magagawa dahil 2 taon nang pumanaw ang ama ni Lucas. Lucas? Sabi niya habang ginagap ang kamay ng lalaki. Alam niya kasing nasasaktan ito dahil hindi nito inaakala na may kapatid pala ito sa ina at ang dati pa niyang boyfriend of all people. Are you okay? Tanong niya. Dito sumagot at bigla tong tumalikod at umakyat papunta sa ikalawang palapag. Sinundan naman niya ito dahil alalang-alala siya dito. What kind of life is this? This is hell! He shouted as he threw punches on the wall. Nakita niya ang pamumula ng mata nito, kaya agad niya tong inalo at niyapos. Lucas, tama na. Alam kong hindi madali pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Simpat siya na. Hindi naman issue kung nagkaroon ako ng kapatid, Princess eh. Ang issue dito yung pagtataksil ng mommy sa daddy ko. Yes, I understand, Lucas, pero mag-usap na lang kayo ng mommy mo pag malamig na yung ulo mo, okay? For now, let's go back downstairs. Huwag mong sirain ang family reunion ninyo dahil sa laman mo, Lucas. Payo niya rito. This is totally shit. You cannot expect me na ganun lang kadaling matatanggap ko na may kapatid ako sa labas, and the worst is, bunga pa ng pagtataksil mo kay daddy. Galit na wika ni Lucas nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang mommy. Kinaumagahan, pagkatapos ng reunion, nagsiuwian na ang mga kamag-anak pati na rin ang kapatid niya na si Amir. At hindi nga siya nakatulog sa kakaisip kung di lang siya pinigilan ni Princess. Malamang, sinira niya na ang okasyon kahapon. Lucas, alam na to ng daddy mo noon pa. In fact, gusto ko nang mapaghiwalay sa kanya, ngunit patuloy niyang ginigit ang kanyang sarili sa akin. Alam niyang hindi ko siya mahal at si Fernan ang mahal ko. Pagpapaliwanag ng kanyang ina. Hindi mo alam na nag-utos ang daddy mong patayin ang ama ni Amir at nilalayo niya sa akin ang anak ko at pininiwala niyang namatay ito matapos kong ipanganak. And do you think I believe you? Napakabait ni daddy and he is perfect father for me. Alam ko kung gaano kanya kamahal pero nagawa mo siyang lokohin and now, pinapakilala mo pa ang bunga ng pagkakasala mo sa harap ng mga kapatid niya? Sigaw niya. At hindi lang yon. Logan told me na kinausap mo siya asking him kung anong maaaring makakuha ng anak mo sa kayamanang naiwan ni daddy. Pero lang ba talagang habol mo, mommy? I remembered, sinabihan mo si Princess ng gold digger. Yun pala, ikaw mismong may taglay niyan. Mukha kampi. Hindi niya na naituloy ang kanyang sasabihin dahil isang malakas sa sampalang tumama sa kanyang pisngi. You have no right para pagsabihan mo ako ng ganyan. Ina mo pa rin ako. Galit na wika ni Madam Lauren. Yes, you are my mother. Pero ni minsan di ka naging ina sa akin. Hindi ba't pinagkatiwala mo lang ako kay Lola dahil masyado kang busy sa negosyo? Nasaan ka nung nagkasakit ako? Ikaw ba ang kasama ko pag may event sa school? Diba si Lola? Si Lola ang nag-alaga at nagpalaki sa akin dahil kahit kailan hindi ka naging mabuting ina. Galit na sumbat niya. At total naman wala kang pakialam sa akin. This is the last thing that you can do for me. Huwag mong pakikialaman ang buhay ko at si Princess. Leave her alone. Mariing sabi niya at saka lumabas ng kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Galit ang kanyang nararamdaman. Kailangan niyang makaalis at baka tuluyan nang pumasok siya sa opisina para lang kumprontahin ang kanyang ina.
His mood was totally ruined pero kailangan muna niyang pakalmahin ang kanyang sarili bago siya umalis ng bahay. Biglang nagring ang kanyang cellphone at si Princess ang tumatawag. Ayaw niyang sagutin dahil galit siya at baka ito ang mapagbunturan niya ng galit. Ngunit patuloy pa rin nagre-ring ang phone niya kaya kinuha niya ito at pinindot ang accept button. Yes, Princess. Okay ka lang ba? I'm just worried of you, Lucas. Huwag ka magpapadala sa galit mo. Try to listen to your mom. After all, mommy mo pa rin siya, sabi nito. I tried, Princess, pero masyadong masakit. Hindi ganon kadaling matanggap ko ang panloloko niya sa daddy ko. Alam ko, ganito rin ang nararamdaman ng mga tita ko pero hindi nila ma-voice out at mas pinili nilang manahimik, sabi niya. Hindi ka ba pupunta sa office ngayon? Pag-iiba ng usapan nito. After a while, kapag kaya ko na mag-drive. Anyway, thanks for calling, Princess. I'll hang up. Anya. Mars, ano kayo sinabi mo na may kapat... Shh! Mamaya na, Mars. Sabi ni Princess sa kaibigan niyang si Faye. Tumango na lang to at di na nag-insist pa at muling i-focus ang atensyon sa trabaho. Sa isip ni Princess, hindi pa rin talaga siya makapaniwala na kapatid ni Lucas si Amir. Sa 4 na taon ng kanilang relasyon noon, may mga bagay pa pala tungkol sa pagkatao nito ang hindi niya alam. Napailing siya dahil hindi niya inaasahan na ganon ang mangyayari sa family reunion ng mga Mondragon kahapon. Siya nga pala, Mars, hindi mo ba dalang kotse mo? Tanong ni Faye. Di talaga to makatiis ng hindi nagtatanong. Hindi, Mars, nag-commute lang ako. Wala pa kasi ako driver's license eh. Di ako papayagan ni Lucas na mag-drive nang di siya kasama? Sagot niya. Bakit? Di ka niya hinatid kanina? Hay nako, Mars, mamaya ka na magtanong ha. Ang daldal mo, grabe. Nakangiting sabi niya. Buti na lang di na rin nag-insist pa ang kaibigan niya at tumahimik na ito. Habang busy ang kanyang mga kamay sa pagpindot ng keyboard sa computer, bigla niyang naisip si Amir. Sa tingin niya, pumayat ito ngayon. Sa isip niya, baka lagi napupuyat sa trabaho lalo na pag maraming mga pasyente. Di niya maintindihan kung bakit naawa siya dito lalo na nang malaman niya, kapatid pala to ni Lucas sa ina. Alam niyang mahirap din to para kay Amir dahil ang buong akala nito, mayaman ang kanyang mga magulang, yun pala ampon lang. At ang tunay na ina nito hindi naman talaga mayaman. Bigla siyang napabuntong huninga sa mga iniisip niya. Mabilis tumakbo ang oras at tanghalian na. Oras na ng kanilang lunch break. Mars, tayo na't may sasabihin ka pa sa akin. Aya sa kanya ni Faye. Nagmamadali silang lumabas ng bangko at nagtungo sa suki nilang karinderya. Habang inaantay pa nila ang kanilang order, nagtanong na naman si Faye sa kanya. Di talaga to mapakali hanggat hindi nalalaman nito ang lahat. May pagkamarites din tong kaibigan niya eh. Gusto laging updated sa buhay niya, lalo na sa kanyang love life. Palibhasa, wala itong jowa. O ba't pangiti-ngiti ka dyan, Mars? Tanong nito sa kanya. Wala lang. Natatawa lang ako sa'yo. Di ka kasi mapakali eh. Nakangiting sabi niya. Talaga lang, hanggat di mo sinasabi lahat ng gusto kong malaman. After all, kaibigan mo naman ako, diba? Sabi nito. O sige na nga, while waiting sa order natin, kukwentuhan na kita. Aniya. Sinabi niya lahat sa kanyang kaibigan at hindi rin ito maiwasang mabigla nang malaman nitong si Amir ang kapatid ni Lucas sa ina. Napalakas bigla ang boses ito kaya tuloy pinagtitinginan sila ng iba pang kumakain sa karinderya, pati na rin ang kanilang kasamahan sa trabaho. Maya-maya ay dumating na ang kanilang pagkain. Kadalasan, tinolang bangus na isda ang kanilang ino-order kasi pareho silang mahilig ni Faye sa sabaw. Pareho kasi silang lumaki sa probinsya at kadalasang iniulam nila yung may sabaw, mapagulay o mapaisda. Patuloy pa rin ang kanilang pagkukwentuhan habang sila ay kumakain. Huwag mong lakasan, Mars. Maririnig tayo ng mga tao dito. May mga kasamahan pa naman tayong kumakain din, saway niya. Mars, ang hirap namang paniwalaan. Buong akala ko mayayaman talaga magulang ni Amir. Di ko naman in-expect bunga pala siya ng pagkakasali ni Madam Lauren sa asawa niya. Hindi rin ako makapaniwala, Mars. At doon pa talaga inilantad ni Madam Lauren ang katotohanan ha, sa mismong reunion ng pamilya Mondragon. Sabi niya habang patuloy na sumusubo ng pagkain. Ano namang reaksyon ng mga kamag-anak ni Lucas, Mars? Syempre, nagulat.
Yung isang tita nga niya nag-walk out pero pagkatapos ng 2 oras, bumalik din sa venue. Pero halata talagang nagpipigil lang. Siyempre may pinag-aralan din ng mga yon at siguro naisip din nilang wala ring saysay kung magagalit pa sila eh. Wala na yung kapatid nila. Anong ginawa ni Lucas Mars? Tanong ni Faye. Kinumpronta daw niya ang mommy niya. Nag-aalala nga ako eh, baka hindi siya makapagpigil. Eh kahit ano pa naman ang pagkakasala ni Madam Lauren, mami niya pa rin yun, diba? Aniya. Hindi mo naman masisisi si Lucas Mars kung gano'n na magiging reaksyon niya. Mahirap kayo magkaroon ng kapatid sa labas at si Amir Castillo pa talaga. Eh di anong mangyayari pagkatapos? Hindi ko alam, Mars. Pero sana magkasundo na silang mag-ina at tatanggapin ni Lucas ang katotohanan. Sana nga, Mars, tugon ni Faye. Matapos silang kumain at makapagbayad, tumayo na sila at bumalik na ng trabaho. Mars, hinihintay ka na ng asawa mo sa labas. Tayo na't baka tupakin na naman yun, sabi ng kanyang kaibigan. Nagtaka siya kung bakit sinundo pa siya ng lalaki. Akala kasi niya magko-commit siya ulit. Okay lang din naman sa kanya, total, sanay naman siya ng ganun, Mars. Tayo na, sabi ulit ni Faye. Oo na, masyado ka namang apurado. Aniya, at dalidanin niyang kinuha ang kanyang bag at pagkatapos lumabas na sila ng bangko. Nakatayo lamang si Lucas at nakasandig to sa windshield ng sasakyan. Nang makita sila nito, umikot to sa backseat at unang pinagbuksan si Faye. Hi Lucas, bati ni Faye. Tango lang ang itinugon ng lalaki at nang makasakay na ang kanyang kaibigan, siya namang pinagbuksan ng lalaki ng pintuan sa passenger seat. Seryoso lang to sa pagmamaneho at parang may malalim na iniisip. Hinayaan na lamang to ni Princess dahil alam naman niya ang mabigat na pinagdadaanan nito.